Kaya kapag lagi kang bigo at parang hindi ka na makatayo, lagi kang lugmok doon, hindi ka makaalis sa sitwasyon na yun, ito yung time na dapat sinisiyasat natin yung ating mga sarili. Dahil sinabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang Panginoon Diyos ay nasa inyo? Malibang kayo'y mabigo sa pagsubok. Pag sinabing bigo, hindi na tayo makaalis doon. Nalulugmok tayo dun sa sitwasyon na yun. Hindi tayo makabangon, hindi tayo makatayo, hindi tayo makalakad. Bakit? Mayroong kasalanan. Ito yung dapat na hinahanap lagi natin. Bakit nila naranasan yung 7 taong paghihirap sa kamay ng Midianita? Bakit? Wala nang tulong ang Diyos. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Ano po sa palagay ninyo? Pinabayaan po ba sila? Hindi. Kailanman ang Diyos ay hindi pababayaan ng kanyang anak. Subalit kapag may pagsuway, mayroong disiplina. Okay? Kaya sa Hebrew chapter 12 verse 6, pinaparusahan ng Diyos ang kanyang minamahal. At ang kanyang bawat itinuturing na anak. May disiplina sa bawat pagsuway. Okay? Wala silang magawa sa kanilang kalaban. Ginugutom at pinapatay sila sa loob ng 7 taon. Minsan nararanasan din po natin ito sa ating mga buhay Kristiyano. Sa ganitong mga kabiguan, kahirapan at mga pagsubok, dapat sa mga sitwasyon nito, sinisiyasat natin yung ating mga sarili. Tingnan natin, hanapin natin, baka may mali. Baka may dumi sa ating mga puso. Kaya nga sa 2 Corinto chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman ang Panginoon Diyos ay nasa inyo? Malibang kayo'y mabigo sa pagsubok. Kaya kapag lagi kang bigo at parang hindi ka na makatayo, lagi kang lugmok doon, hindi ka makaalis sa sitwasyon na yun, ito yung time na dapat sinisiyasat natin yung ating mga sarili. Dahil sinabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ang Panginoon Diyos ay nasa inyo? Malibang kayo'y mabigo sa pagsubok. Pag sinabing bigo, hindi na tayo makaalis doon. Nalulugmok tayo dun sa sitwasyon na yun. Hindi tayo makabangon, hindi tayo makatayo, hindi tayo makalakad. Bakit? Mayroong kasalanan. Ito yung dapat na hinahanap lagi natin. Pero bakit inabot ng 7 taon yung disiplina sa kanila? O pwede namang 1 taon lang, o pwedeng 2 taon lang. Kailan ba hihinto ang disiplina ng isang ama sa kanyang anak? Ang isang ama, kapag nagkaroon ng kasalanan ng anak, susuwayin niya yan. Huwag mong gawin yan. Hindi yan mabuti sa iyo. Pero kapag hindi nakinig ang anak ng isang ama, paalalahanin niya muli 2 beses. Pero pag nagmatigas pa rin ang ulo, ano gagawin ng ama? Papaluin na siya. At sa pagpalo, pagdisiplina ng kanyang ama sa kanyang anak, hanggang kailan ba tatagal yung palo? Hanggang magdamag ba? Hanggang umabot ng ilang araw? Hindi po. Kapag ang anak nagsabi ng patawad po, tay, hindi ko na po uulitin. Hihinto na po yung disiplina ng ama. Ganon din ang ating Panginoon. Hanggat hindi dumarating ang pagsisisi sa ating mga puso, patuloy tayong daranas ng paghihirap. Hanggat hindi dumarating sa puso mo yung tunay na pagsisisi, hindi hihinto ang disiplina. Ano ba yung tunay na pagsisisi? Hindi ito saklaw ng emosyon o damdamin na umiyak ka at sasabihin mong hindi ko na uulitin. Okay? Yung pagsisisi sa salitang Griego, ito yung tinatawag na 2 syllables, noia. Ano ibig sabihin ng metanoia? Meta means changing. Noia means mind. Changing of mind. Okay? Kaya kapag ang isang tao ay dumating na sa pagsisisi sa kanya, mare-recognize niya yung kasalanan. At pag sinabing metanoia, changing of mind, turning away from sin. Tatalikuran mo na yung kasalanan yun. At kapag dumating ka na sa tamang pagsisisi, doon na hihinto ang disiplina ng Diyos. Sa verse 6, lubhang naghirap ang Israel dahil sa Midian at ang mga anak ni Israel ay dumaing na sa Panginoon. Gaya ng pagdaing ng
2,000 Israelita doon sa lupain ng Ehipto. Sobrang hirap, binabarter sila, binibenta, ginagawang alipin. Hanggang sa dumating na, Lord, tulungan mo kami.